Hi, mapagpalang oras, araw, gabi sa inyo lahat. Ito po ang inyong OFW Hardy from South Korea. At paki-follow ang ating mumunting channel na ito dahil pag hindi nyo ako i-follow, ay hindi kayo magkakajowa. At kung meron kayong jowa, sigurado maghihiwalay kayo. Well, anyway, magandang araw muli sa inyong lahat. Ating pag-uusapan itong napaka-viral na usapin patungkol sa PIDEA at patungkol na rin sa droga. At una sa lahat, ako po'y sumasaludo kay Jonathan Morales sa kanyang pagiging isang bayani. Alam niyo po, si Jonathan Morales, para sa akin, nakita ko sa kanya yung pagiging isang mukha ng isang tunay na Pilipino. Yung honesty, uprightly, integrity, nasa kanya. Lahat ng pasikot-sikot na hindi natin naiintindihan sa loob ng PIDEA at sa usaping droga ay naipaliwanag niya ng hindi naman madahan, pero kahit napakabilis, yung kanyang explanation, napakadali nating nauunawaan ano ba itong PIDEA at ano ba itong droga na ito. So ako po'y sumasaludo kay Jonathan Morales. Alam niyo po, hindi po kayo ikakahiya ng inyong pamilya dahil sa inyong paninindigan. Well, sabi niyo po nung mga nakaraan yung interview na pinulbos na nila ang inyong buhay at ngayon babalik kayo na magiging puwing sa kanilang mga mata. Well, tama po yun. Ngayon, mga kaibigan, mga OFW, gusto ko pong kausapin yung mga OFW kasi ako po yung OFW. Yung usaping droga na nangyayari sa ating bansa ay napakasakit dahil ako po na napakatagal dito sa bansang Korea at napakarami na akong na-meet ng mga Pilipina na problema ay droga sa ating bansa. At napakasakit, mga kababayan ko. Napakasakit yung aking karanasan sa mga biktima ng droga. Kaya nga po, pag naririnig ko po yung droga na yan, ako po ay hindi ko maiwasang maging maangas. Hindi ko maiwasang maging yung normal lang na magalit bilang isang Pilipino. Kasi nakita ko sa mata. Mata sa mata, damdamin sa damdamin, puso sa puso. Nakita ko yung nilalaman ng ating mga kapwa Pilipino dahil sa droga na ito. Grabe. Kaya, well, naintriga lang ako dito sa usapin na ito dahil droga ang pinag-uusapan. Droga. Okay? Tayong mga Pilipino, we deserve a good governance. Ayaw natin na ating Pangulo ay bangag. Of course. Ayaw nating maisip na ang mga nasa government, yung mga servant sa government ay mga bangag. Di ba? Unang-una ayaw natin yung salitang tambaluslos. Masakit, di ba? Nakakahiya, di ba? Pero, ayun ang nakita ng taong bayan. Mga tambaluslos sila. At nagkawindang-windang ating bansang Pilipinas. Pansinin niyo ang ating bansang Pilipinas. Nagkawindang-windang. Nagkaloko-loko na. Tignan niyo ang kanilang mga pananalita, paano pang manggipit, yung paninikil ng karapatan para magsalita. Tignan niyo, mga kababayan, mga OFW. Putang inang droga yan. Putang inang droga. Sabihin ko, putang inang droga yan. Alam niyo kung bakit? Yung droga, ginawa nilang magulang, ginawa nilang ina. Yung droga na yan, ang nagpapasuso sa kanila. Kaya putang inang droga yan. Alam niyo kung bakit putang inang droga? Alam niyo kung bakit? Nakakita ba kayo ng isang OFW, na isang magulang, na umiiyak sa kanyang kwarto? At kung tatanungin mo, bakit ka umiiyak? Ang kanyang sagot, ang kanyang asawa ay nagdudroga sa Pilipinas. Kaya putang inang droga yan. Nakakita na ba kayo ng isang ama na pagkatapos ng kanyang trabaho ay umiiyak mag-isa sa kanyang kwarto at kung tatanungin mo, ano ang kanyang sagot? Bakit ka umiiyak? Ang kanyang anak nagdroga. Nakakita na ba kayo ng isang binata na OFW na lutang ang kanyang isip at kung tatanungin mo anong kanyang problema, sasabihin niya, ang kanyang magulang nagdudroga sa Pilipinas. Nakakita na ba kayo ng isang matanda na Sobra pa sa magulang na OFW, ang tagal-tagal niya sa abroad.
at malungkot, tatanungin mo siya, ano ang kanyang problema? Ang kanyang mga apo ay droga. Putang inang droga yan. Nakakita na ba kayo ng isang dalaga, binata na OFW na ang kanilang problema ay ang kanilang magulang sa Pilipinas na droga? Nakakita na ba kayo ng anak na babae na ni-rape dahil sa droga? Putang inang droga yan. Ngayon, ang bali-balita di umano ang ating Pangulo ay bangag. Pagmasdan niyo ang mga nakatayo sa ating gobyerno ngayon, kung paano sila manggipit ng tao. Normal ba yun? Yung hangad ng mga bumuto sa iyo ay mabuting bansa, mahusay na bansa, may malasakit, may pagmamahal, may pagtataguyod. Pero bakit sila ang inuusig ngayon? Kung mali ka, masama, yun ang sinasang-ayunan nila. Pero yung mga mabubuti na gusto lang naman ay yung magandang bansa, sila pa yung sinusuppress. Kaya dahil sa droga na yan, putang inang droga nyo. Putang ina talaga. Tayong mga OFW, gusto lang naman natin maganda ang bansa natin. Pero tingnan nyo ang nangyayari sa bansa natin. Di ba? Alam niyo, ako po isang ordinaryong Pilipino, gusto ko pong magbigay ng aking saloobin lamang. Karapatan po natin magbigay ng ating kuro-kuro patungkol sa nangyayari sa ating bansa. At ito nga po, putang inang droga yan. Putang ina talaga. Putang inang droga. Alam niyo, pag nakakita kayo ng isang tao na umiiyak dahil na droga ang kanyang mahal sa buhay sa Pilipinas, mapapaputang inang droga ka rin. Pag naupyom ang mga leader sa bansa natin, ano na ang mangyayari sa bansa natin? Balikan ko yung ano. Kung maaalala nyo, 2022, nakahuli ang BBM administration ng droga, na napakaraming droga, noong 2022. Then after 6 months, bumulagta ang bansa dahil ang daming droga. So, inisip ko, bakit dumami ang droga? Maraming nahuli na droga. Anong ibig sabihin nun, mga ka-OFW? Okay, now, 2024, nakahuli na naman sila sa Batangas ng tuniladang droga. So, ibig sabihin, sa susunod na buwan, magmasid tayo. Kung dadami ang droga, alam na this. Diba? Kaya, putang inang droga yan. Putang inang droga talaga. Putang inang droga talaga. Putang inang droga talaga. Okay, balikan po natin si Sir Jonathan Morales. Meron lang tayong gustong panoorin dito kung ano yung nangyayari, ganap na nangyayari sa kasalukuyan dahil siya po ay nagsalita kahapon sa Senado. Panoorin natin. Morales sa katauhan ng whistleblower na si Sandra Cam matapos itong tumestigo sa Senado laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon kay Cam, asahan na niya na hindi magiging madali ang mga pagdadaanan ni Morales. Si MJ Mondihar sa report. Would you agree na yung buhay ngayon ni Agent Morales ay hindi na babalik sa normal after niya magsalita against the sitting president? Yes. Yan ang sagot ni Sandra Cam, isang dating whistleblower na minsan nang nakabangga ang isang presidente ng Pilipinas. Tumestigo siya noon kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa issue ng weteng. Ganito rin ang nakikita niyang pinagdadaanan ngayon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma sa 2012 Pre-Operations Report kung saan target ng PIDEA si Noy Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos sa isang anti-drug operation. Lumitaw na sa investigasyon sa Senado si Morales kung saan inungkat kung paano nag-leak ang PIDEA documents na viral ngayon sa social media kung saan laman nga ang pangalan ng kasalukuyang Pangulo. I really pitied him yesterday. As a matter of fact, I cried. Dahil
alam ko, mahirap dumepensa ng sarili niya. That everybody is getting his head yesterday. Lahat na lang, tatawagin siya ng kung ano-ano. Pinasinungalingan naman ng kasalukuyang liderato ng PIDEA ang mga revelasyon ni Morales. Katunayan, sa kasagsagan ng hearing, makailang ulit siyang tinawag na sinungaling ng mga opisyal ng Anti-Drug Agency. Pero payo ni Cam na presidente rin ng Whistleblowers Association of the Philippines, asahan na dadaan sa butas ng karayom ang bagong litaw na whistleblower. During my time, GMA was so strong at that time. Pero ang unang kumupkup sa akin ay ang simbahan, led by the late Archbishop Cruz sa CBCP. Then, pinaubaya na niya ako kay Senator Ping Lacson. Saad niya, si former Senator Lacson ang nagbigay sa kanya noon ng security detail, bagay na dapat rin gawin ng mga senador ngayon. Kaya panawagan niya kay Senate President Mig Zubiri at sa iba pa. Yan na ngayon, sa kapanahonang ito, na very volatile kanyang buhay. At any moment pwede siyang patayin, pwedeng kidnapin ang kanyang anak. Para naman sa isang law expert, may dalawang opsyon na pwedeng gawin si Morales para humingi ng proteksyon. Sa tingin natin, kung may tiwala kayo sa DOJ, kasi ang DOJ is under the Executive Department, pwede sila mag-apply sa Witness Protection Program sa DOJ. But kung hindi naman, pwede silang kumuha ng mga security dito sa Senado. Ayon pa kay Tolentino, karapatan din ng whistleblower na magkaroon ng abogado sa mga pagdinig. Makikipag-ugnayan naman ang grupo ng mga whistleblower kay Morales para magpaabot ng tulong. Panawagan naman nila sa pamahalaan na bigyan ng tamang pagtrato ang mga katulad nilang handang magbuwis ng buhay sa ngalan ng katotohanan. Focus lang, Mr. Morales, just focus. I love you and I congratulate you the way you answered sa hearing na yan. And I'm hoping that by next hearing, kung marami ng senador dyan, huwag kang patitinag, stick na yung kung ano yung nasa isip mo at yung katotohanan ng papel na lumabas. Just stick to that. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar. Ayun, no? Napanood ko yung hearing ni Bato yesterday. At ang lagi kong napansin doon ay si Lasso ng PIDEA, si General Lasso sa PIDEA. Ang kanyang feeding kay Morales ay ang salitang ginamit niya ay sinungaling daw si Morales. Pero ang sagot ni Morales, paano siya nagiging sinungaling? Na meron namang sinabi si PRRD na nakita niya yung report ng PIDEA nung nasa nung mayor pa siya sa Davao, na nakita niya na ito nga yung gumagamit ng pulburon na si BBM. So, ang tanong doon ni Morales, sino ang nagsasabi ng totoo? Yung dating presidente o si General Lasso? And, connecting the dot mga kababayan ko, nung presidente na si Pangulong Duterte, siya na mismo nagsabi na mayroong bangag na Pangulo. So, yung idea, connecting the dot, alam ni Duterte na gumagamit ng pulburon si BBM. Di umano. Alright, mga kababayan, mga OFW. Ngayon, nakatingin yung ating mata ngayon kay Jonathan Morales kung ano pa yung kanyang revelasyon na sasabihin sa atin. Baka meron pang lalabas yung informante na kanyang kausap noon, way back 10 years ago. At alam ko marami pang ilalabas ni Madam Marlica. And now, alam nyo, habang pinapanood ko yung mga discussion dito, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit may banat-bay at merong Maharlika. Alam nyo po, mahal natin ang mga banateros at mahal natin si Maharlika. Kanya-kanyang style yan, mga kababayan, no? Kaya pala, tingnan nyo ang ginawang panggigipit, no? Bawat governor, mayor, congressman, kung hindi ka sang-ayon sa kanila, gigipitin kanila, di ba? Now I understand kung bakit may banat-bay at Maharlika. Yung banat-bay hindi pwedeng maging Maharlika at si Maharlika hindi pwedeng maging banat-bay. Or
Si Banat Bay, hindi pwedeng gawin niya yung ginagawa ni Maharlika. Bakit? Nasa Pilipinas to, nasa Amerika to. Hindi pwedeng mangyari. Kaya sana tayong mga followers nila ay lawakan natin yung ating unawa. Okay? Kasi hindi basta-basta yung nasa Pilipinas ka dahil sigurado, problema ang oras dyan sa Pilipinas. At blessings in disguise na rin mga kababayan ko dahil meron tayong Maharlika, meron tayong Banat Bay. Okay? So, hinihiling ko lang sa aking tayong mga katropa natin diyan, okay? Lawakan natin ang unawa natin. Ang mahalaga, ang importante ay natutunghayan natin itong balita na ito at napag-aaralan natin na maliwanag ang nangyayari sa ating bansa. Alright mga kababayan kong maangas, maraming salamat at kung meron kayong magandang puntos, paki-comment na lang sa comment section at ating sasagutin. Alright, maraming salamat at pasensya na kayo dahil napamura tayo dyan sa putang inang druga na yan. Putang ina talaga ng druga nila na yan. Putang ina nila. Putang ina ng druga na yan. Kasi ang daming ang daming nasira ng buhay dyan sa droga. Kaya huwag tayong bibitaw. Suporta lang tayo sa mga kapwa nating mga DDS. Alright, mabuhay po kayong lahat. Bye!